Marami sa mga kabayan nating Pinoy ang napabalitang pumatay. O di naman kaya ito ay pinatay sa ibang bansa. Ito ba marahil ang kanilang kapalaran o sadyang ito ay nagkataon lamang? Mabait, masunurin at mapagmahal. Ganito kung ilalarawan ng nakakakilala sa binatang si Mark Anthony Samson. Magandang araw mga kabayan. Marahil pamilyar ka o narinig mo na ang balita o ang kwento natin sa araw na ito. Kaya halina kayo, muli nating buksan ang kwento na ito sa likod ng pagpatay sa dalagang banyaga na nagmula sa bansang Albania. Ito ay isang kwento ng isang krimen na maaaring maging hati ang iyong opinyon sa kanyang sinapit. Dahil ang may gawa ng kanyang malagim na pagkamatay ay ang kabayan natin na nakabase sa bansang Italia. Isang simpleng pamilya lamang ang pamilyang nag-isnga ni Mark Samson mula nang ito ay magkaisip. Simpleng mag-asawa lamang sina Aling Norseman Lapas at Ginoong Rex Samson, mga magulang ni Mark. Nagtungo ang mga ito kapwa sa bansang Italia, maraming taon na ang lumipas. Wala sa mga naging ulat kung ilan ang kanilang mga naging anak. Subalit ang tahimik nilang buhay ay biglang nagbago dahil kamakailan lamang ay may pumutok na balita sa bansang Italia at ang naging laman nito at naging sentro na nagpayanig sa buong Roma pati na rin sa buong Italia. Isama na natin ang karatig bansa nitong Albania ay ang pangalan ni Mark Anthony Samson na kanilang anak. Tara, ating siyasatin ang kasong ito. Ayon sa aking pagsasaliksik, si Mark ay sa bansang Italia na ipinanganak. Ito ay isang mabait na bata, tahimik, mapagmahal sa kanyang mga magulang, hanggang sa kanyang pagbibinata. Inilalarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang batang may normal na buhay, sa pagitan ng kanyang trabaho at ganoon na rin sa kanyang pamilya at pag-aaral. Ang kanyang mga magulang ay naninirahan sa isang apartment na kung tawagin ay Africa Neighborhood sa Roma. Tagalinis ng bahay ang naging trabaho ng kanyang mga magulang doon. Bagamat mahirap ang buhay sa Italia, nagsumikap ang mag-asawa. Pinagtulungan nilang pag-aralin ang kanilang anak at kamakailan lamang ay nagtapos ito sa kursong arkitekto. At habang nag-aantay nga ng magandang oportunidad kung paano makakakuha base sa kanyang kursong tinapos, ay namasukan muna siya sa isang fast food chain sa Roma bilang isang crew. At habang ipinagpapatuloy niya nga ang kanyang pagtatrabaho doon, ay nakilala niya ang dalagang si Ilaria Sula. Si Ilaria ay namamasukan din doon bilang isang serbidora na kagaya niya. Dahil sa araw-araw nilang pagkikita at magkasama sa trabaho, ang dalawa ay nagkamabutihan. Nakalaunan nga ay naging magkasintahan ang mga ito. Si Ilaria Sula ay 22 taong gulang. Siya ay tubong Albania. At kagaya ni Mark, ang kanyang mga magulang ay nag-migrate sa bansang Italia na magkaroon nito ng maayos na pamumuhay doon. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang construction company. Samantalang, ang kanyang ina naman ay namasukan bilang isang tagalinis. Sa palagian nga nilang pagkikita at pagiging magkasama sa trabaho, naging mag-on ang dalawa sa loob ng 1 taon.
Malimit na namamasyal ang dalawa kapag sila ay may mga pahinga sa kanilang mga trabaho. Minsan, madalas na rin si Ilaria sa tahanan nila Mark, kung saan kasama nito ang kanyang mga magulang na naninirahan. Subalit madalas ay hindi maiaalis ng kanyang ina na mag-aalala at magbigay ng komento sa kanyang anak. Kaya binalaan nito si Mark na baka hindi magkaigihan at magkasundo ang dalawa sa anumang mga bagay. Dahil di umano ang dalawa ay magkaiba ng lahi at ng relihiyon. Subalit dahil mahal ng binata si Ilaria, ipinagpatuloy nito ang kanilang relasyon. Marahil nga ay naging tama sa kanyang naging opinyon ang kanyang ina. Dahil pagkaraan ng 1 taon ng kanilang pagmamahalan, ang dalawa ay nagkahiwalay. Si Ilaria Sola ay panganay sa 2 anak ng kanyang magulang na sina Plamor at Gensin Sula. Ipinanganak noong May 2, 2004 sa bansang Albania. Ang kanyang kapanganakan ay masasabing isang pinakaimportanteng okasyon na kanilang ipinagdiriwang. Dahil hindi lamang nila ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan, subalit pati na rin ang kaarawan ng kanyang amang si Plamor. Dahil ang dalawa ay pareho ng araw at buwan ng kanilang kapanganakan. Si Ilaria ay inilalarawan ng kanyang mga magulang at mga kaibigan na isang mabait, matulungin, palakaibigan, at madalas di umano itong makikita na mahilig magbasa ng libro. Mula nang mag-migrate sila sa bansang Italia, sa lugar ng Termi sila nanirahan. Ang Termi ay 104 kilometro ang layo mula sa siyudad ng Roma o ng Rome. Si Ilaria ay kumukuha ng 3 taong kurso sa kolehiyo. Nag-enroll ito sa kursong Statistics sa Universidad ng La Sapienza. Dahil nga sa medyo may kalayuan ang nasabing paaralan mula sa kanilang tinitirhan, sa pagsisimula ng kanyang klase ay nagpaalam ito sa kanyang mga magulang na doon manirahan pansamantala sa siyudad ng Rome, na hindi naman ito hinadlangan ng kanyang mga magulang. Dahil ayon sa kanila, si Ilaria ay isang mabait na anak. At noon nga kasama ng ilan nitong mga kaibigan, kumuha ng apartamento ang mga ito at doon ay magkasama silang nangupahan. Nang maglaon nga ay nagkaroon si Ilaria ng kasintahan. Agad ito ay kanyang ipinakilala sa kanyang mga magulang. Naging palagay naman ang loob ng binata sa magulang ni Ilaria. Dumaan ang 1 taon ng kanilang pagiging magkasintahan. Mula noon ay unti-unti nang nagsimulang nagbago ang lahat. Lumabas ang pagiging seloso ng binata sa dalaga. At noon nga ay nagpasya ang dalaga na makipaghiwalay ito sa binata. Noong una ay labag sa kalooban ng binata ang kahilingan ng dalaga. Subalit kalaunay pumayag na rin ito. Bagamat pumayag na ito sa kahilingan ng pakikipaghiwalay sa kanya ng dalaga, hindi nito matanggap na iiwan na siya ng kasintahan. Nahirapan man siyang harapin at tanggapin ang katotohanan. Humingi ang binata ng payo sa ilan nitong mga kaibigan. Pagkalipas nga ng 1 buwan, nakiusap si Ilaria kay Mark na kung pwede nitong kunin sa kanilang tahanan ang ilang gamit na naiwan doon ng dalaga sa tuwing doon ito matutulog. Na agad namang pumayag ang binata na kunin nito roon ang nasabing gamit sa kanilang tahanan. Sabado ng umaga nang makarating ang dalaga sa tahanan ni Mark. Pinapasok iyon ng binata
At dahil kampante ang loob ng dalaga na pumasok ito sa tahanan na kung saan ay madalas niya itong puntahan noong sila pa ng nobyo. Nang araw na iyon ay hindi alintana at inisip ang maaaring mangyari sa kanya sa loob ng tahanang dati ay itinuring niyang tahanan. Bago pa man nagtungo si Ilaria sa nasabing tahanan ng binata, ay nagpadala ito ng mensahe sa kanyang kaibigan. Nakasaad doon ang mga sinabi nito na pupunta di umano siya sa tahanan ng binata upang kunin doon ang mga gamit nitong naiwanan. Bandang 11:00 ng umaga habang hawak ni Ilaria ang kanyang telepono, ay may napansin di umano ang dating nobyo na may mga ka-chat itong lalaki. Nakita din di umano ng binata ang palitan nitong mensahe sa isang lalaki na nakilala nito sa Tinder. At bukod pa roon ay nabasa niya mismo ang ilang mga mensahe na galing di umano sa isang lalaki. Nakaramdam ng matinding selos ang binatang si Mark hanggang humantong ito sa kanilang pagtatalo. Hindi batid ni Ilaria na nilamo na ng galit at selos ang kanyang dating kasintahan. Tumalikod ito sa galit na binata at aalis na sana. Subalit naging mabilis ang pangyayari. Nilapitan siya ni Mark at agad itong inundayan ng 4 na saksak sa liig. Huli na nang malaman ng ina ni Mark ang mga pangyayari. Nataranta ang mag-ina. Ngunit sa halip na isuko ang anak sa mga otoridad, ay tinulungan pa di umano nito kung paano iligpit ang ginawang krimen ng kanyang anak. Ayon sa ulat, kumuha di umano ang ina ni Mark ng isang itim na maleta at doon ay pinagtulungan nilang isilid ang kaawa-awang wala ng buhay na katawan ng dalagang si Ilaria. At pagkatapos noon ay pinagtulungan di umano nilang mag-inang linisin ang kumalat na talsik ng mga dugo ng nasabing dalaga. Ang kutsilyo na ginamit ni Mark ay agad niya itong itinapon sa basurahan. At pagsapit naman ng gabi ay dahan-dahan niyang ibinaba ang maleta at inilagay niya ito sa likod ng sasakyan na nakarehistro sa kanyang amang si Rick o Ben. Sa pag-aakala nitong lubusan na niyang matakasan ang kanyang krimeng nagawa, hapon ng March 25, 2025, umalis siya ng kanilang tahanan. Dala ang kanyang sasakyang pinaglagyan ng nasabing katawan ng dalaga. Minaneho niya ito at binaybay ang daan patungo sa isang lugar sa Roma, ang Caprenica, para doon ay ihulog sa isang malalim at liblib na bangin ang maletang pinaglagyan ng katawan ni Ilaria. Alam di umano ng binata ang lugar na iyon dahil nadadaanan nito sa tuwing siya ay magbibisikleta at kapag sila ay umaakyat ng bundok kasama ang ilan nitong mga kaibigan. Nang maisakatuparan na nga ni Mark ang kanyang ginawang pagtapon sa maleta, ay bumalik ito ng kanilang tahanan na animoy wala lang nangyari. Samantalang, pagkalipas ng 22 oras, magmula nang umalis ang dalagang si Ilaria sa inuupahan nitong bahay, nagpadala na ng mga mensahe ang kanyang ilang mga kaibigan na kasama sa nasabing inuupahan nito. Tinatanong ng mga ito kung nasaan na siya at bakit di siya nakauwi ng gabing iyon. Subalit lumipas na ang mga oras ay wala pa ring sagot galing kay Ilaria. Pati na rin ang mga magulang ng nasabing dalaga ay nag-aalala na rin sa kanya. Dahil may usapan di umano sila na uuwi ng termi ang dalaga at nagpapasundo pa di umano ito sa istasyon ng treno sa kanyang nakababatang kapatid. Sinubukan di umano ng magulang ni Ilaria na tawagan ito, subalit kinakansel nito ang bawat tawag. Bagkos ay pinapadaan nito ang kanyang mga sagot
sa pamamagitan ng mga mensahe sa kanyang telepono. Samantalang, ng mga panahon ding iyon ay inumpisahan na ni Mark at ng kanyang ina na mag-deactivate ang mga ito sa kanilang mga social media. Nang matapos na nga niyang gawin ang mga iyon, nakuha di umano ng binata na magpadala ng mensahe sa ama ni Ilaria gamit ang cellphone ng dalaga at ayon doon ang mga salitang, "Hi Dad, don't worry, I'm fine. I went away with the boy and the girl. I'll be back in Termi in a month." At pagkatapos ay inulit nitong muli ang mga salitang, "Don't worry, I am fine." Naging palaisipan ito sa mga magulang ni Ilaria dahil para sa kanila ay hindi nagpapadala ng mensahe ang kanilang anak kapag ito ay may sasabihin. Bagkos tumatawag ito sa kanila. Pumasok na din sa isipan ng ama ni Ilaria na kung talagang ang kanilang anak iyon, hindi pwedeng hindi tatawag iyon sa ama. Pagkatapos na hindi makabalik sa inuupahan nitong apartamento si Ilaria, ay ipinaalam na ito ng kanyang mga kaibigan sa kanyang mga magulang. Pagkatapos na matanggap ng mga magulang ni Ilaria ang dalang balita ng kanyang mga kaibigan, at noon din ay gumawa ng hakbang ang kanyang mga nag-aalalang mga magulang. Agad silang nagpunta sa himpilan ng pulisya at nag-file ang mga ito ng missing person. Nang malaman nga ito ng binatang si Mark, nagpanggap ito. Nagtungo ito sa apartamentong inuupahan ng dalaga para kunwari ay nagpakita ng kanyang pag-alala sa di pag-uwi ng kanyang dating nobya. Pagsapit ng linggo ay muling bumalik sa istasyon ng pulisya ang ama ni Ilaria. Doon ay nadatnan di umano niya ang binatang si Mark. Ayon sa pagsasalaysay ng ama ni Ilaria sa mga medyang kumapanayam sa kanila, nagkita kami ng boyfriend ng anak ko sa himpilan ng pulisya. Hindi namin alam na naghiwalay na pala sila. Sinabi niya sa amin na labis siyang nag-aalala sa pagkawala ng aming anak. At kalmado di umano ang binatang si Mark ng araw na iyon. Niyakapan niya ako ayon pa sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng ama ni Ilaria. Samantala, nagbigay naman ng salaysay ang isa sa mga kaibigan ni Ilaria na pinagsabihan nito ng gabing umalis ito ng kanilang inuupahan para di umano ay kunin ang iba pang gamit na naiwan sa tahanan ng binatang si Mark. Dahil nga sa salaysay ng nasabing kaibigan ni Ilaria, nagkaroon ng persons of interest ang mga kapulisan sa katauhan ni Mark Anthony Samson. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga kapulisan ng Roma. Kasama nito ang forensic team. Tinungo nila ang tahanan ng binata. Kasama ng isang prosecutor na si Giuseppe Cassini na nakipag-coordinate sa nasabing investigasyon. Ayon na rin sa salaysay at patotoo ng kaibigan ni Ilaria, base sa mga mensaheng ipinadala nito, pinatutunayan doon na ang binata ay ang huling kasama nitong noong gabing siya ay nawala. Inimbitahan nila ang nasabing binata. Agad nila itong dinala sa himpilan ng pulisya para sa iba pang mga katanungan. Habang nasa interogasyon sa himpilan ng pulisya si Mark, nang araw ding iyon ay may nakaabot na report sa mga pulis. Isa di umanong grupo ng mga taong naglalakad sa kahabaan ng Capranica at Guadagnolo. May nakita di umano silang kamay ng tao na nasa loob ng maleta sa kakahuyan sa ilalim ng isang bangin. At dahil nga doon ay lalong nagpatindi ang hinala ng mga pulisya at isinailalim ng binata sa matinding interogasyon. Dahil sa matinding interogasyon ng mga kapulisan, sa pagkakataon ngang iyon
ay inamin na ni Samson ang kanyang nagawang krimen. Subalit iniwasan nitong sagutin ang ilang mga katanungan sa interogasyon ng piskal at ng publiko. Ayon sa kanyang pag-amin, napatay di umano niya ang dalaga sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa leeg. Ayon sa kanyang patuloy na pagsasalaysay, ay itinago di umano niya ang katawan ng dalaga sa loob ng maleta. At pagkatapos ay dinala niya ito sa isang malalim na bangin kung saan niya ito iniwan. At ang ginamit di umano na kutsilyo sa kanyang pagpatay ay agad niya itong itinapon sa isang basurahan sa maliit na barangay ng Monte-Sacro. Habang ang cellphone naman ng biktima ay inihulog niya di umano sa isang manhole. Dahil sa kanyang pag-amin, siya ay ikinulong ng mga kapulisan sa Regina Coeli Prison para sa agaran nitong paglitis. Masusi namang hinanap ng mga kapulisan ang telepono ng dalaga na maaaring magbigay ng mga karagdagang kasagutan sa pag-iimbestiga. Samantalang, duda ang mga otoridad na may kasabuat pa ito sa pagligpit sa katawan ng dalaga dahil para sa kanila ay hindi nito magagawa ng binata ang mag-isa. Subalit, ayon sa ulat, 2:00 ng hapon di umano ay pumunta ng kwistura o ang himpilan ng pulisya ang ina ni Samson na si Norseman Lapas, kasama nito ang kanyang abogado. At ayon din sa nasabing ulat, kusa di umanong humiling ng interogasyon si Manlapas na ayon sa kanya, tinulungan ko siyang linisin ang bahay at tanggalin ang bakas ng dugo. Ayon di umano ng tahasang pag-amin ng ina ni Samson. Umabot di umano ng 3 oras ang naging interogasyon sa ina ni Mark. Nang dahil sa kanyang pag-amin ay formal na sinampahan siya ng mabigat na kasong pakikipagsabuatan at pagtago sa bangkay ni Hilaria. At ayon sa kanyang mga salaysay ay detalyado niyang inilarawan ang mga kaganapan sa loob ng kanilang apartment na tinutuluyan. Ayon din sa iba pang mga ulat na mula sa simula ng investigasyon ay may malakas na nahinala ang mga otoridad sa posibleng sangkot ang isa nitong kaanak. Dahil para sa kanila, kung iisang tao lang ang gumawa ng pagligpit kay Hilaria ay hindi nito kakayaning mag-isa. Naniniwala din ang mga investigador na hindi mag-isang ginawa ang krimen taliwas sa kanyang unang pahayag na siya lamang ang responsable ng lahat. Samantalang, ang ama di umano na si Rec or Ben Samson ay wala sa bahay nito at kasalukuyang nagtatrabaho. Napatuloy namang sinusuri ng mga investigador ang kanilang mga salaysay. Ayon sa mga balita, na posible di umanong isailalim si Mark sa isang psychiatric evaluation. Nang magsimula naman ang pandinig sa kaso ni Mark, hindi maiwasan ng ama ni Hilaria na maglabas ng kanyang mga saloobin. Ayon sa kanya, ang aking anak ay hindi karapat-dapat na ganito magtatapos ang kanyang buhay. Dagdag pa niya, ang gumawa nito sa aking anak ay dapat mabulok sa pilangguan. Ayon sa amang si Plamor na puno ng hinagpis sa sinapit ng kanyang anak. Nang idinaos ang libing ng dalaga, ang komunidad ay nagtipon sa paligid ng pamilya ni Hilaria. Bilang tanda ng pagluluksa ng mga ito, sinuspindi ng Universidad ng La Sapienza ang kanilang mga klase upang sama-samang magluksa at parangalan ang alaala ng isang batang biktima ng isang karahasan. Ang ina naman ng dalaga na si Gesimi ay hindi maiwasang maglabas ng galit sa ina ni Mark na si Norseman Lapas. Ayon sa kanya, hindi nanayan, hindi dapat tularan ang inang katulad niya. Samantalang, nagpadala naman ng isang sulat si Mark sa magulang ni Hilaria. Humihingi ito ng kapatawaran sa kanyang mga nagawa sa kanilang anak. Nang mabasa nga iyon ng ama ni Hilaria,
Nagbitaw ito ng mga salita kaharap ang mga media. Ayon sa kanya, wala akong pakialam sa mga sinulat niya. Sinasayang lang nila ang kanilang oras. At ayon pa sa kanya, tinatanong di umano niya ang binata noong una na kung may kinalaman kung nasaan ang kanilang anak. Sinagot di umano siya ng binata ng I love Ilaria. Hindi ko kayang saktan siya. Bagkus sa halip ay nagawa ng niya. Ayon sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng ama ng dalaga. Ang ina naman ng dalaga, kaharap ang media at kanilang abogado. Muling sinambit nito, naggalit na galit di umano ito sa ina ni Mark na si Norseman Lapas. Ayon sa kanya, hindi siya isang ina. Ang isang ina, dagdag niya ay hindi tutulungan ng isang anak na magtago ng isang bangkay. Hindi ko alam kung anong pusong mayroon siya. Ayon sa dalawang magulang ng dalaga, ang kanilang anak di umano ay isang malakas na babae at marami pa ito sanang pangarap sa buhay. April 7 ay inihatid na sa kanyang himlayan si Ilaria. Nagsagawa ng prosesyon at dumaan ito sa terme kung saan doon siya lumaki. Libu-libong tao ang nakiramay doon. Nag-alay ng mga bulaklak at lobo ang mga kaklase, kamag-aral at ilang mga nakipagsimpatiya rito. Samantala, naglabas ng 11 pahina ang mga hukom. Sa naturang dokumento, binanggit ng mga hukom ang matinding self-control at malinaw na pag-iisip na ipinakita ng suspect matapos ang ginawa nitong krimen. Sa kabila naman ang paulit-ulit nitong pahayag di umano na hindi nito kayang mabuhay nang wala si Ilaria. Nanumbalik di umano si Samson matapos ang marahas na insidente. Lumalabas sa investigasyon na sinaksak ni Samson si Sula. Dala di umano na matinding tong selos matapos niyang mabasa ang mensahe na mula sa ibang lalaki sa cellphone ng biktima. Nakasaad din sa dokumento ng mga hukom na bukod sa pagtatangkang pagtakpan ang krimen, ay sinasabing nagsinungaling pa si Samson sa ama ng biktima at mga kaibigan nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensaheng kunwari ay mula kay Ilaria. Ginamit umano ni Samson ang cellphone ng biktima para palabasing buhay pa ito. Bagay na tinawag ng mga hukom na nakakagulat dahil ginawa ito kaagad matapos ang insidente. Ayon din sa nasabing ulat, napansin ng hukom sa isinagawang investigasyon na mas naging emosyonal si Samson habang isinasalaysay ang mga mensahe ni Sula sa ibang lalaki kaysa sa aktwal na krimen na kanyang ginawa. At ayon sa kanyang salaysay, sinabi ng suspect na nawala siya sa kanyang sarili kaya niya nagawa iyon sa dalaga. Sa ginawa umanong pag-amin ni Samson sa ginawang interogasyon sa Regina Coeli, sinabi niyang handa niyang ipaglaban si Sula at gawin ang lahat para maging silang muli. Inilarawan pa nito ang kanilang naging relasyon na isang normal bagamat may pinagdadaan ng problema gaya ng ibang magkarelasyon. Dagdag pa ng hukom na hindi matanggap ni Samson ang tuluyang pagtatapos ng kanilang relasyon sa kabila ng payo ng mga kaibigan na pakawala na ito. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang paglilitis sa mag-inang Samson. Sa pag-aamin ng kanyang ina at mga ebidensyang nakalap ng mga kapulisan, kinumpara rin ang mga data mula sa kanyang mobile phone na ang kanyang presensya ng araw na iyon ay nandoon sa pinangyarihan ng krimen. Ano man ang maging hatol sa kanila, ay tiyak pananagutan nila ang kanilang nagawa. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa buong Filipino community sa Roma at sa buong Italia, lalo na sa mga nakakakilala at kaibigan ni Ilaria Sula at ng pamilyang Samson.